Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Kapatid Avenage. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Kapatid Avenage, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Operation Merdeka. Ang pangunahing layunin ng operasyon na ito ay mabawi ang lupain ng Sabah na noon pa man ay nasa pangangalaga at pagmamayari na ng ating bansa. Nakasaad dito na kung hindi madadaan sa diplomasyang usapan ang Malaysia, ay kailangan ng infiltrate ang Sabah at Matagal nang pinagdalaban to ng mga Pilipinas mga kaibigan eh. Panahon pa ng ating mga bayani itong Sabah na to, di ba? Hanggang ngayon naririnig pa rin natin. talsikin na naghahari-harian na siyang kumamkam sa lupain Hanggang ngayon pilit pa rin nilang inaagaw. dapat sana ay para sa Pilipinas. Ito ay isang special at masilang operasyon ng gobyerno. Ang mga detalye ng Oplan Merdeka ay alam lamang ng ilang tao. Ngunit ang pangkalahatang konsepto ay ipanaliwanag sa mga opisyal na kasapi dito. Ang gobyerno natin ay nagsanay ng isang special na grupo ng mga commandos, na siyang lilito sa mga militar na nakabantay sa Sabah. Bukod dito, humigit kumulang sa 20 lalaki. Karamihan sa mga recruit ay mula sa Sulu at Tawi-Tawi ang pumasok sa Sabah bilang forest ranger, mailman at pulis. Sila ang mga nagsilbi nating mga agents at kalimitan silang nakikihalubilo sa komunidad ng Sabah. Ang kanilang pangunahing trabaho ay ang manghikayat at mangumbinsi ng malaking bilang ng mga Pilipino na ninirahan sa Sabah na humiwalay sa Malaysia at maging bahagi na ng Pilipinas, at higit sa lahat ay tulungan sila na mabawi ang Sabah. Bahagi ng kanilang trabaho ang mag-organisa ng mga komunidad na susuporta sa operasyon na ito at magiging kaaliado nila kapag naganap ang pagsalakay. Kailangan din nilang suriin ang mga lugar at pag-aralan ng mga posibleng landing point para sa mga eroplano at docking site para sa mga bangka. At ang iba namang mga na-recruit ay sinanay kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang bakbakan sa pagitan ng Malaysian troops at ng mga kababayan natin sa Sabah. Tinatayang mahigit kumulang na nasa 300 ang bilang ng mga na-recruit, kasama ng mga commandos at mga agents na sinanay ng ating gobyerno noon sa korehidor. Ganito kalakas at katapang ang ating bansa noon. Sa pangunguna ng isang matalino at matapang na leader, ay tinangka natin minsan sa kasaysayan ng ating bansa na mabawi ang lupaing pamana sa atin. Hindi rin biro ang training ng mga miyembro ng Oplan Merdeka dahil mismong Armed Forces of the Philippines ang tumutok sa kanila, kasama mismo si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sige nga, bukod kay Marcos, may iba pa bang naging presidente ng ating bansa ang nagtangkang bumawi ng Sabah mula sa Malaysia? Oh boy! Wala! Tanging si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos lang. Pero balita ko, nasa kon na ata yun. Hindi pa nababawi ng Pilipinas ngayon mga kaibigan. Parang napabayaan na lang. Ang may lakas na loob na suwagin ng mga dayuhang ito na mahilig mangamkam ng mga pag-aari na hindi naman sa kanila. Ang pagsabotahe ni Ninoy Aquino. Ngunit pagkagayunpaman ay hindi natuloy ang plano na ito ng bansa. Bakit? Dahil pumapil na naman noon si Ninoy Aquino at ikinanta ang operasyon na ito ni Marcos dahilan upang mabulilyaso ang Oplan Merdeka. Ubod talaga ng sama itong si Ninoy. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gustong mangyari sa buhay nitong taong to. Hindi niya na naisip na may mga kababayan siya na maaaring mapahamak
kapag inilaglag niya ang operasyon na ito. Dahil sa kagustuhan niya lang na pumalpak si Marcos, kahit na magsakripisyo pa niya ang kaligtasan ng kanyang mga kababayan, ay wala siyang pakialam. Hindi ako gumagawa ng kwento, kapatid. Kung pag-aaralan mo ang kasaysayan, ay mapagtatanto mo rin na si Ninoy Aquino ang dahilan kung bakit nabulilyaso ang Oplan Merdeka ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. In-expose ni Ninoy Aquino ang operasyon na ito at nagpakalat ng maling impormasyon na hindi daw talaga para sa Saba ang dahilan kung bakit nagtitraining sila ng mga bagong sundalo, kundi ito raw ay gamitin ni Marcos sa kanyang sunod na pagtakbo sa eleksyon sa pagka-presidente. Walang ibang mabuting ginawa itong si Ninoy, kundi ang manira at magpakalat ng chismis. Dahil dito ay maraming mga civilian operatives at mga Pilipinong militara na sa loob ng Saba ang tinugis at pinagpapaslang ng mga Malaysian troops. Ang iba sa mga ito ng madakip ay pinapahirapan pa ng mga Malaysians bago paslangin. Ang iba ay sinunog at inilihera sa dalampasigan upang magsilbing pangungutya sa ating mga Pilipino. Ngunit, hindi pa dito natapos ang kasinungalingan. Grabe grabe Aquino na yun Dahil lang sa gusto niyang masabutahe ang ating mahal na Pangulong Apo Lakay. Sinisiraan niya. Wala itong taon to, walang utang na loob Ito ba yung tinatawag yung bayani? Bayani ng mga mangmang, sabi nga ni kapatid Avenage dito Wala. Nga ni Ninoy sapagkat upang mapagtakpan ang kanyang kasinungalingan at katarantaduhan ay ibinintang niya kay Marcos ang pagkamatay ng mga commandos at mga sundalo na Diba? Tapos si Apo Lakay ang isisisi nila dyan sa mga ganyan. Samantalang siya yung nagpahamak. Talagang loko-loko talaga tong bayani ng mga mangmang. sa loob ng Saba. Ito ay tinawag niya bilang Jabida Massacre. Ayon kay Ninoy, ay mismong si Marcos daw ang nag-utos na paslangin ang mga ito. Ngunit, wala naman siyang naipakitang konkretong ebidensya. Ang malinaw lang ay dahil kay Ninoy ay dumanak ang dugo ng ating mga kababayan na wala namang ibang ninais kundi ang mabawi ang Saba at maglingkod sa ating bansa. Buti na lang at unti-unti na nabubuksan ang isip at pag-unawa ng marami nating mga kababayan. Huwag na tayong pumayag na manilang muli ng makakalimang grupo dahil sa Huwag nating hayaang umupo ang mga dilawan or kakamping, mga kaibigan. Hayaan na natin ang Duterte at Marcos ang magpalakad dito sa Pilipinas. oras na makabalik ang mga ito sa pwesto, ay asahan natin na magdurusa ng gusto ang ating bansa at malamang na ipagpatuloy ng nila ang kasinungalingang pinasimulan ni Cory at Ninoy Aquino. So ayan mga kapatid, sana sa video na ito ay mayroon kayong natutunan. Shoutout lagi kay kapatid Avens, mga kaibigan, kasi marami niyang alamat. Marami tayong natutunan tungkol sa mga kasaysayan. At dito nga po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.